Sa atong kinabuhi, dili kita makalikay nga adunay mga balaod. Sa ato panhimalay na ay balaod si nanay o si tatay. Sa atong eskwelahan na ay balaod ang atong schools. Sa ato nga gitrabahuan na ay balaod. Sa atong simbahan na apoy mga balaod. Wherever we go and whatever we do, it is governed and guided by laws. Sa atong pagpuyo dinhi sa atong katilingban, sa atong nasod, sa pagpuyo nato dinhi sa atong katilingban sa Lapu-Lapu City o sa atong barangay kung asa ka mo nabilong, doon nagihapon tay mga balaod. Anywhere, bisag asa ka mo adto, dili gayud nimo malikayan ang balaod. Unya ang balaod, ingon pa ni St. Thomas Aquinas nga the law is promulgated to put an order in the community and for the human person. So ang balaod gibuhat alang sa kahanay, alang sa kalinaw, sa tibuok katilingban o alang sa kaayuhan sa tao. So mao ni nga naatay mga balaod. Na kung mao kini, kung ang balaod atong sundon, then ang balaod alang sa kalinaw. O kung atong tandon ang balaod alang di ay sa kaayuhan sa tao. So sa ato pa, the condition of man and woman and the entire community is the primary consideration when we enact a law. So, mao na sa ang primary consideration nga maghimo ganit ang balaod, dili kay self-serving ang balaod, kundili unsa may ikaayo sa tao, unsa may ikaayo sa katilingban. So, ingana ang atong pagabuhaton. Now, karon sa mga Hudiyo, naana sila'y daghan kaayong mga balaod, more than 600 laws nga ilang gisulod. Unya ang mga guardians of the law, pauning gitawag natong mga parisiyo, mga teachers of the law, mga eskriba, mga andito kanang Sadusiyo, mauni sila ang mga gitawag o guardians of the law. Unya sa temple, ang kanang nagdumala is more on the Pharisees. Mauna sila, Pharisees and teachers of the law, magkuyog na sila diha. Mauna sila ang kasagarang nagdumala sa templo sa Dios sa Jerusalem. Busa, ang ilang purpose is to implement the law. Nothing wrong, di ba? Implementing the law. There is nothing wrong that we want people to be obedient to the law. Even at home, na, ang implementer sa balaod, si nanay, si tatay, and they wanted us to become obedient to the law that they enacted for us, their children. But one thing nga medyo na-overlook sa implementation of the law, that the human person is the main beneficiary of this law. For example, the law of the Sabbath. Ang law of the Sabbath, gituyo ni aron ang tao maka-benefit. Sa may benefit aning Sabbath law. Ang tao tungod kay nagtrabaho siya gikan sa unang adlaw hangtod sa ikaunom nga adlaw, ang ikapito nga adlaw kinahanglan tawgon adlaw igpapahulay. Aron ang tao nga naghago gikan sa unang adlaw hangtod sa ikaunom nga adlaw, ang iyang kusog, ang iyang utok, iyang gigamit para sa iyang trabaho, everything that he or she has, iyang gigamit alang sa pagtrabaho. On the seventh day is a rest day. Tagaan nimo og pahuway imong lawas, ingon bitaw mga tiguang, lawas ray puhunan. Busa ayaw pag-abusuha ang imong lawas. Kung mapundir ang imong lawas, di na ka makatrabaho. Di ta kapalit og extra body, extra lawas sa mga malls ug uban pa. Di ta maka-order ana sa mga online shops. So take care of your body. So the importance of Sabbath law is to inculcate the thought nga ang body ampingan.
nga ang gasa sa Ginoo nga gihatag nato kini atong physical nga body atong ampingan busa papahulayon una kining lawas. At least mopahuway ang lawas once a week, mo na nay rest day. Unya sa balaod sa pagtrabaho, you work at least 8 hours. Kung gusto ka nga mo overtime, few hours na gyud na. Dili gyud na equivalent to another day. So ato tan-awon nga the body, the human person is important. Nganong gihimo ang balaod sa Sabat tungod kay ang tao kinahanglan nga makabaton og adlaw sa pahulay, og nining adlaw sa pahulay unsaon paggamit ang adlaw sa pahulay. Kining adlaw igahin niya sa iyang kaugalingon og alang sa Dios. Sa iyang kaugalingon og sa iyang Dios. Connection ba? Connect with your God. Mao na nga sa una ang naandan gyud sa mga Hudiyo, they have weekly gathering. Mao na kung sa ato pa simba gyud ta kada Domingo sa atong adlaw igpapahulay in the New Testament. Sa Old Testament ang ilang adlaw igpapahulay kanang Sabado. Sa New Testament, in the resurrection of Jesus, Sunday ang gipili nga mao'y pagkabanhaw sa Ginoo, mao pwedeng simba nato kay it was on Sunday that Jesus was first worshipped by the disciples. Na kung mao kini atong tan-awon nga ang purpose sa adlaw igpapahulay para sa kaayuhan sa tao. Now within this day, pananglitan karon kintahay example, this is our Sabbath day. During this day, ang tao mubati og kagutom. Unsa man ang iyang buhaton kung magutom ang tao? Kamo, unsa man iyang buhaton kung gutomon mo? Mukaon mo. Ang pagkaon ba, pagtubag sa inyong kagutom, makadaot o makaayo sa tao? Makaayo. Now, mao ni punto ni Jesus. Ang mga Parisiyo, grabe gyud sila ka-estrikto. O kanang pagpamupo o kanang bunga sa trigo, considered as work. So bawal. Kanang pagkuso-kuso, saan ang kanang lugas sa trigo aron makuha ang unod, considered as work, and that is bawal. But the point of Jesus is, wa ba mo makabantay nga si David gigutom? Si David gigutom. Ang iyang mga kauban gigutom. Adlaw igpapahulay kadto. Unya, misud siya sa balay sa Dios na ay gipan nga hinala didto. Unya, sa balaod, ang pari ra pwede mo kaon ana. Kay it is a sacred bread offered to the temple for God and for the ministers of God. Ang pari ra mo'y pwede mo kaon. But David took the bread, eat himself, and gave to his men. Kay gigutom sila. Apan, miingon si Jesus, wa man to sila kasa. Ngano di ay, ang balaod sa adlaw igpapahulay is made for the good of the human person. Ang balaod nato sa katilingban, gibuhat alang sa kaayuhan sa tao. Mao bitaw na nga kung mubuhat ta og dili maayo pananglitan imong kawatan ang imong isig ka tao, di na maayo para niya. Para sa imo, that is something good, but that is not good for you. Mao nang mapreso ka. Nasuko ka ng tawhana, imo na siyang gipatay, mapreso ka. Ngano man, it is not good to that person. So mao nga, atong hinumduman, whenever we create a law, that is for the good of the human person. So ang gi-emphasize karon ni Jesus, kana bitong makahibaw ka nga mopahiluna sa term compassion sa mga tao. Kay ang ato, ang balaod, murag na wagtang ang compassion for the needy. Ang balaod na wagtangan sa iyang kaluoy, kay ang nahitabo sa balaod, mao naman lamang ang kanang letra for letra, we call it, sige, we give justice, yes, but justice must be tempered by compassion. So mao ni karon tan-awon kay mao ni sa balaod sa mga Hudiyo. Now kung ingon ni ini, kining gibuhat ni Jesus, kining iyang
attention to those who are hungry. Nga iyang mga kauban in this particular gospel is also the same attention that He has given to all of us. Nga kita, ang kaluoy sa Ginoo, walay undang. Dili po't ipasabot nga, kay karon kintahay adlong igpapahulay. Say for example, that the mercy and compassion of God stops because today is rest day. Ang tao gihatagan og pahuway, but God never stops sending His graces to all of us. Kung wala si Lord, walang pahinga sa pamimigay ng kanyang mga biyaya sa ating lahat. Ang tao gihatagan og pahuway aron makapahulay, makabawi ang lawas sa iyahang mga nagamit nga energy, mupahuway. But hinumduman nato ang mercy, ang kaluoy, ang pasaylos Ginoo, wala mo pahuway. Ang Ginoo wala gikapoy sa paghatag og grasya every day. Sa ato, kapuyon ta kay we are humans. Na kaning gitudlo karon sa Ginoong Hesus, asa man niya kini nakatunan. Kisa may teacher nato sa atong balay, kisa may magtudlo nato sa gagmay pata, ang atong mga nanay. Ikaduha si tatay, number 1 yun si nanay nga tigtudlo nato kay mga nanay, mga kugihan man yun sila mutudlo. Ang tatay kugihan mampud, pero sa gidaghanon, daghan yung nanay nga kugihan mutudlo sa mga anak. Naapoy mga tatay kugihan mutudlo sa mga anak. But most of the time sa panimalay, ang nanay mao gyud kugihan mutudlo sa mga anak, mumaymay sa mga anak, mupasabot sa mga anak. Maopoy kugihan mangusi sa mga anak, o magugihan mamunal sa mga anak, kasagaran plus balay. So tanaw na to nga si Jesus, isip tinuod man siya nga tao, tinuod man siya nga tao sama nato, kay di ba? Dios nga nagpaka tao. Og sa iyang pagkahimugso isip tinuod nga tao og tinuod nga Dios nga nagpakatao, siya anak sa usa ka babay, si Maria atong inahan. Unya sa pagdako niya, human as he is, ang nanay may mutudlo niya. Asa man niya nakatuni ka ng compassion, asa na nakatuni ka ng maluoy sa gigutom adto sa iyang nanay. Kinsay ngalan sa iyang nanay? Maria. Atong gitagaan og titulo, Birhen sa Regla. So mga igsuon, atong tan-awon nga kining debosyon nato sa mahal nga Birhen Maria sa Regla, nagdebosyon ba di ba ang ngita nga ang nanay tatay na ay rule, na mando ba, na ilagda sa balay. Ang mahal nga Birhen Maria sa Regla, gitagaan nato og titulo ang mahal nga Birhen sa Regla, kay adunay mando, adunay kalagdaan sa balay. Usa sa lagda ni Maria diha sa balay, mauman ang una sama sa iyang gibuhat, pagpamati sa pulong sa Dios. Ikaduha, pagtubag sa pulong sa Dios, pagpuyo niini. Ikatulo, ang pagbati og kaluoy og pagpasinati sa kaluoy og gugma ngadto sa uban. So tutan-aw nga bisag kana lang tulo atong mahinumduman nga si Maria, ang lagda niya sa iyang balay, mauman ang pagpamati sa pulong sa Dios, ang pagpuyo sa pulong sa Dios, ug ang pagpasinati sa kaluoy, sa gugma, sa pasaylo, ngadto sa uban. Now, remember how many years Jesus was a child. Then pagkatapos, 30 years old na si Jesus, sadang nagsugod siya siyang public ministry. So ibutang nato, for 29 years, Jesus learned from Mary, our mother, Birhen sa Regla. Na ay regla, na ay mga reglamento sa balay. Di mangyug ka makakitag balay nga walay ruling. Di ba? Nagyud sa balay na ay ruling. Ang mahal nga Birhen Maria is a mother. Isip si Jesus nagdako, nagtubo nga iyang anak na siya ruling. Ang iyang ruling, to listen to the Word of God, to live in the Word of God, and to make compassion become a reality sa katilingban, sa mga kaigsuunan. Mo na nga si Jesus, mubati gayud siya og kaluoy.
Bisan asa siya muadto sa iyang public ministry, kung naay masakiton, mubati si Jesus og kaluoy. Unya iyang ipasinati ang kaluoy sa Dios, ayuhon ang mga masakiton. Gibati niya ang kaluoy sa mga gigutom, magmilagro i-multiply ang bread para ni anang gigutom. Karon ang iyang mga tinunan gigutom, busa he defended the hungry. He defended his disciples who were hungry at the time. Asa na nakatunan? Of course, tinuod siya nga sama nato. Di ba kita? Masa maingon sa mga psychologists, a child learns from his environment. The environment in the home of Mary and Joseph, Jesus learned how to listen to the Word of God, how to live it, and how to make compassion become a reality sa iyang katilingban. So pagkanindot no nga kanang tulo, maupo ni ang atong masunod kay nagdibuson man ta sa mahal nga birhen sa regla, na ay reglamento, na ay regla ang mahal nga birhen. Kadang tulo aton ang dumdumon, listen to the Word of God. Live the Word of God. Make the compassion of God become a reality at home, in our small communities, in our office areas, in our Christian community, in our barangay, in our parish. Wherever you go, always remember the 3 reglas of Blessed Mother. Listen to the Word of God, live the Word of God, and make the compassion of God become a reality sa kinabuhi nimo, ipaambit nga to sa uban. Si Jesus, He learned that very much from Mama Mary. May mata nga, Diyos maguna sa Pader. Yes, but He is a God who is incarnate. As incarnate God, He is also true human as we are. And we cannot learn something when no one taught us. Si Jesus as human, true human, dili makakaton kung walay nagtudlo, o ang nagtudlo ang atong inahan, Birhen Maria. Kita pod nga nagdevotion kang Mary, we cannot learn from this devotion if we do not allow Mary to teach us. And 3 reglas sa Birhen: paminaw sa pulong sa Dios, puyo sa pulong sa Dios, o himua ang kaluoy sa Dios nga realidad sa atong katilingban karon.